So, may breaking news po tayo mga sangkay tungkol po dito kay Zaldico. Mukhang maglalabas na po ng red notice ang Interpol. Nako, ito na. Mukhang susunod-sunurin na. Si Romualdez, si Cheese, ito, si Zaldico, mga sangkay. Mukhang maglalabas na po. May balita po tayo dyan. Kasi may ilalabas na daw pong red notice mula po sa Interpol. So, what's next? Aba, kapag nailabas na po yan, mga sangkay, ibig sabihin, dadamputin na po siya saan man siyang sulok ng mundo naroroon. At mas magiging madali po yun. Alright? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na, mga sangkay. Si Zaldico ay nanganganib ngayon. Because, dahil ayon sa balita, Interpol red notice versus Zaldico expected this week or next week. So, nalalapit na pala ang katapusan ng pagtatago ni Zaldico. Alam niyo mga sangkay, may mga nakakapagkwento nga po sa atin. Nung hindi pa po nabubuking si Zaldico, talagang sobrang makapangyarihan daw talaga. Talagang matindi daw po ang kapangyarihan ni Zaldico. Eh, syempre, anak ng Toka, ikaw ba naman? Maghakot ka ng mga mali-maleta. Ngayon, mga sangkay, ito na. Tingnan po natin ang balitang ito. Kasi, ayon dito, basahin natin ang report. The Department of Interior and Local Government, or DILG, said it is in process of securing an international criminal police organization, or Interpol, red notice against former lawmaker Zaldico. DILG Secretary John Vic Remulla said that the Interpol red notice is expected to be issued this week or next week. So, ayan ha. Abangan po natin ito kasi itong si Zaldico, marami po talaga itong alam, mga sangkay. At mukhang may impluensya lang po, mga sangkay talaga. Kaya po nakakatakas po ito ngayon. Pero this time, kapag ka nagkaroon po ng red notice, ewan ko na lang kung saan po siya pupulutin. Ayon po dito, sabi ni Remulla, si Zaldico nag-apply na kami ng red notice. I think we should get the red notice anytime this week. So sa linggong ito or baka next week daw po. Ayon po kay Remulla sa DZBB interview. So kapag naganap po ito, mga sangkay, mas magiging madali na lamang po ang paghatak sa kanya mula sa kanyang kinaroroonan kasi mismong kinalalagyan niya ang gagawa na po ng aksyon para po dalhin siya sa Pilipinas. A red notice is a request to law enforcement worldwide. Ayan po yun ha. To locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action according to Interpol. So, that's good mga sangkay para magkaalaman na po. Kasi, ang tagal na pong nagtatago, no? Parang, alam nyo, ito pa nga yung sinasabi ng iba mga sangkay na ang pamahalaan daw po, tinatago si Zaldico, ayaw daw po palabasin kasi natatakot na mabuking. Which is, hindi po totoo yun eh. Kasi, ilang beses na po tinawag ni, di ba, na ilang beses na po gumawa ng video si PBBM, pinapasuko niya si Zaldico, pero ayaw po talaga. Hindi po talaga mahagilap mga sangkay. At ngayon, mismong nakipag-ugnayan na po sila PBBM sa Interpol para po mapabalik na po ng Pilipinas ang taong ito, mga sangkay. No? At ayon po dito, siya daw po ay nasa Portugal.
At hindi na po siya makakaalis doon, mga sangkay. In November 2025, a blue notice was issued by Interpol against Ko, who is facing charges in connection with alleged anomalous flood control project. So, nagkaroon pala ng blue notice. Ano kaya yan? Bakit kaya blue? According to Interpol, a blue notice is for the collection of additional information about persons' identity, location, or activities in relation to a criminal investigation. So, ilulocate pa lang, mga sangkay. Kumukuha pa lang ng impormasyon. Collection pa lang ng mga information para mahanap ang identity at location o ginagawa ng taong ito. Arrest warrant were issued against Ko and 17 others, including officials of the Department of Public Works and Highways and directors of SunWest Corp over supposed anomalous flood control projects. Ito mga sangkay, nandun na po sa kulungan. Si Saldico na lamang po ang hinihintay. The Ombudsman filed with the Sandigan Bayan Corruption and Malversation of Public Funds charges against Ko and others. The charges were in connection with the alleged anomalous 289 million flood control project in Oriental Mindoro. Laki niyan, mga sangkay. So, non-bailable na naman po ito. At kapag na patunayan, habang buhay na bilanggo. Ganun talaga. Yan ang yan yung matatawag po natin na parusa, mga sangkay, sa mga consequence, no? Yan yung consequence sa kanilang mga kalokohan. At lang to ko, ewan ko ba, ba't di nakukontento ang tao, mga sangkay, sa kayamanan, no? Pag mayaman na, gusto pang magpayaman. Ba't di na lang pag yumaman ka, tumulong ka sa mga mahihirap, sa ganun. Sila naman ang umangat ang buhay. Sana ganun ang mindset ng iba, hindi po yung building an empire, mga sangkay. Okay naman yun, pero, di ba, mga sangkay, ito mga ito, mga sugapa na po talaga eh. Parang kumakain na po sila ng pera eh. These were the first lodge against two. All allegedly involved in the flood control kickbacks. Ito po yung sinasabi po ni PBBM sa kanyang State of the Nation nakaraan, mga sangkay, last year, July. Government prosecutors said that the 289 million non-existent flood control project built by SunWest Corporation, a firm owned by Ko's immediate family members, is substandard. Yari sila dito. So ngayon, may arrest warrant na sa Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, hinihintay na lamang po yung red notice. Abangan po natin ito, mga sangkay. Sabi tandaan po natin, ngayon daw pong linggo or next week. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.